Isang kolektor ng OLA nagpa-blatter sa barangay at nag-issue agad yung barangay ng certificate to file action at dediretso na daw nila ng estapa. So bago natin simulan ang usaping ito at tatalakayin natin, ay maglalambing lamang po ako na pakisuportahan po, pakifollow po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. Kung nakatulong sa inyo ang video ito, ay malaking tulong din po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share at para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps, ay pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga OLA. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang suliranin na ginagawang paglabag ng mga online lending apps sa inyong karapatan. At hindi po ako abogado. Ako po ay ordinaryong tao lang din po, kagaya nyo nagre-report ng mga abusive collection practices ng mga OLA, at hindi rin po ako naghihikayat na huwag magbayad ng utang. Okay, ito po yung post galing sa isang Epic Group page o FB page, no, na OLA victims. Sabi nga niya, ayon sa kanya, Facebook page niya. Good morning po. Last Friday, pinabarangay po ako nung kolektor ng OLA. Pinablatter po ako. Ayun, nag-issue agad ng certificate to file action at dediretso na daw nila ng estapa. Okay? Ulitin natin, no? Estapa, medyo malalim na usapin na po yan eh. Sa korte na po yan, hindi na po yung usaping barangay lang. Kasi, criminal liabilities na po yan. Ngayon, yung pagbablatter ng mga collector agent ng mga online lending apps ay malabo pa sa sabaw ng pusit o sa adobo. Okay? Kasi, medyo may issue sa akin ngayon, no? Kasi nga nasa batas po, nasa katarungan pang barangay at sa Supreme Court Administration Order na 13-93, if I remember it correctly, na bawal po ang mga juridical entity o yung mga kumpanya o korporasyon na dumaan sa barangay pag maniningil ng utang o makikipag-settle o kaya na may magpapa-blatter ng ganyan, yung mga hindi nakapagbayad ng utang. Linawin ko lang ha, kasi laging ginagamit yan eh, yung mga pananakot na papablatter ka sa barangay eh. Siyempre tayo naman na medyo may nahihiya dahil nga may utang tayo tapos pinapablatter tayo sa barangay, eh medyo magiging usap-usapan tayo ng ating barangay mismo, ng mga kapitbahay natin, mamamarites tayo, di ba? Uy, si ganito, hindi marunong magbayad ng utang. Uy, si Kajani, barangay, hindi marunong magbayad ng utang. Dahil ba utang ni Kajani, 500 lang, di pa maibigay, di ba? Pribadong usapin po kasi yan ng lending company. Di ba, sana kung sila ay individual na residente ng barangay na yan, pwede ho yan. Talagang pasok na pasok ho yan sa pagbabalater o pagpapatawag ng magkabilang panig. Nagkaroon ng utangan sa mga ganyan at di nakapagbayad si borrower, di ba? Pero kung mga ganito, mga company o korporasyon, may mga kakayahan naman niya na dumiretso na sa small claims eh. Tapos ito, sabi, pagka-issue ng certificate to file action sa korte ay didiretso na raw nila ng estapa. Ba, galing, napakahusay naman, ano? Nakakuha lang certificate to file action na sinasabi na ipablatter daw sila sa barangay, eh, diretso estapa na agad. Hindi po ganun yan. Maling proseso po yan. Iba ho ang estafa, no? Kasi criminal liabilities na po yan. Direct filing, pwede yan sa korte at pwede rin yan i-file sa mga ahensya ng gobyerno. Pero itong mga companies na to, sigurado may mga abogado naman yan, kung talaga sila lehitimo na lending company, nagpapautang, kung talaga napatunayan nila na sila ay inestafa o gumamit ng mga peking dokumento yung nangutang, diretso na yan. Hindi na yung dadaan pa sa kung saan-saan. Pwede naman niya gamitin tulad nung nag-viral na, yung sabi sa balita, nakulong daw dahil sa utang. Pero totoo, hindi po yung dahil sa utang. Dahil po yung sa paggamit ng SIM card at pag-utang na ginagamit yung number niya sa mga transaksyon. Hindi po yung kasong utang lang. May ibang fraudulent activities po yung nangyari doon dahil nga sa pagbebenta ng SIM card na yun. At yun nga, ang naging issue yun. Kaya naging kasong estapa po yun. Dahil may panloloko na po talagang ginawa. Pero kung simpleng pautang lang po, tapos ito, yung barangay naman ay sinasabi nitong anonymous participant na nag-post dito sa Facebook page na to, na binigyan agad sila ng certificate to file action ng barangay, may malaking usapin na kagad yan, no? Maling-mali na kagad yan. Kasi nga, hindi naman sila residente niyan eh. Ulitin ko, hindi residente, task corporation pa.
Pwede yan siguro kung yung mga yan eh nagpapanggap na ano, tawag doon, tawag din, nagpanggap sila ng file. Ito kasi mga post na ganito, all agent yan eh. Halata naman eh, di ba? Nagpapanggap yan na nakapag-file sila sa barangay para sabihin na, uy, legit, may nagganyan, may nagganito, para yung mga nag-borrower dyan, mga member ng groups na ito, ay matakot din. No? Ulitin ko, wala akong nababalitaan ganyan na in my past few years na nagpunta yung all agent sa barangay. Na hindi nga makapunta ng PNP yung mga agent nila na para magsampa ng kasong estapa. Maliban na lang kung talagang lehitin mo, katulad yung nangyari, ulitin ko yung kanina, nasabi ko yung tungkol doon sa nahuli dahil sabi raw utang, pero hindi yun. Binenta kasi SIM card. May paglabag na sa batas talaga yun. Then, meron nagsabi sa akin na ganito, sabi nga niya, no, mga kadyan, ito sabi niya, dati raw siyang collector, credit collector, pwede raw siya magpabarangay, dala na yung mga delinquent na mga kliyente na ayaw magbayad, sabi niya. Ito masabi ko lang, no, baka mamaya kasi may mga mekos-mekos na kayong ginagawa dyan sa pagpunta-punta niya sa barangay. Hindi ako masabi kasi nag-comment siya sa Facebook ko ng ganun eh. No? Kaya auto-block yan kagad sa akin mga kadyani. Kapag ganito, medyo issue sa akin yan. No? Kasi bawal nga eh. May utos po ang Supreme Court. Meron din katarungang pambarangay. Ang kukulit. Pero kung ito ginagawa talaga nila yan, ito kung inaamin niya at nagko-confess siya sa aking Facebook page ng ganito, ibig sabihin si barangay merong paglabag doon sa paraan ng paniningil nila. Bakit ka dadaan ng barangay? Dapat sabihan niya, ay hindi ako pwedeng makialam dyan. Maliban na lang, kung may mekos-mekos dyan na ginagawa. Ang dami ko na pinagdaanan ng mga lending companies, pati mga SEC registered ng mga OLA, di naman dumaan sa barangay. Dito nga sa lugar namin, daming pinupuntahan ng mga bahay eh. Ito, mga kapitbahay ko dito, yung mga bandang dito sa lugar, tsaka dito sa may katabi lang namin na bahay, napadalhan ng demand letter, ha? Legit pa yon Salmon. Pero hindi dumaan ng barangay, basta nag-iiwal lang ng demand letter, pero never silang dumaan sa barangay kasi alam naman nila yung karapatan nila na hindi sila pwedeng basta-basta lumapit dyan dahil nga they are a juridical entity. Ngayon, ito pa yung binanggit niya, meron daw post-dated check na tumalbog. So, bakit ipapabarangay mo pa? Meron namang criminal liabilities na ginawa dahil BP22 na po yan. Tapos sa barangay ka pa rin pupunta, ano kaluko-loko? Di mo pa ilan ng case sa korte, sa piskalya, o gumamit na ng peking ng talbog na cheque, pwede nang kasuhan ng criminal liabilities kasi ibang usapin na yan. Pwedeng papasok na rin sa estapan na papatunayan, di ba? Yan ang pwede pumasok. BP22 at saka estapa, lalong-lalo na kung alam naman yung walang laman talaga, yung cheque niya. That, ano yung tawag doon? Talagang talagang gusto niya at tinotolerate niya na gawin yun, di ba? Parang pinahihintulutan niya. Kaya masasabi ko lang dito sa nag-comment na sa akin yan, mag-ingat kayo sa mga ganyang klase ng mga komento sa aking Facebook page, mga kadyani. Huwag kayong basta-basta nagpapaniwala dyan. Kung gusto nyo maintindihan at unawaan yan, pwede kayo lumapit sa mga abogado ng Public Attorney's Office o kaya sa mga ahensya ng gobyerno like the PNP, NBI at PAO. So sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako na paki-follow at pakisuportahan po ang aking mga social media account. Maraming po salamat sa ulitin.